yung ating pong live. Yan. So yan, okay na. Ah, na ano ko na, na-share ko na yung ating live. So ito na nga po mga kaibigan 'no, uunahin po natin. May plano pa bang magtrabaho si Sara Duterte? So meron pa po bang plano si VP Sara Duterte na magtrabaho? Bakit mukhang wala na po yata siyang plano na magtrabaho? Leon de la Cruz 'no, Leon de la Cruz, maraming salamat sa pag-drop by. So, tanong lang natin mga kaibigan, may plano pa kaya si VP Sara Duterte na magtrabaho? Bakit mukhang hindi na yata talaga siya nagtatrabaho? Since, since 1/8 else, hi po, God, God bless. Hi din po sa inyo, yan. So, yan po guys 'no, tuloy na po natin. Magandang gabi po sa lahat 'no, sa lahat po ng mga nanonood at mga gising pa. So, salamat po sa pag-drop by. So, may balak pa po ba si VP Sara Duterte na magtrabaho? Kasi eto mga kaibigan 'no, naka-schedule naman siya ngayon papuntang Japan 'no. Ayan nga, mukhang ang ginagawa na lang niya talaga ay pamumulitika, pag-a-around the world at pangangampanya. 2025 pa lang mga kaibigan ay nangangampanya na ang Vice President. Alam niyo mga kaibigan, napaka-unfair ng ginagawa 'no, ni Sara Duterte. Ito po ay unfair sa mamamayang Pilipino. Kasi biruin mo mga kaibigan, sinasahuran natin siya. Tayo yung nagpapasahod sa kanya, kumikita siya buwan-buwan, may sahod siya, pagkatapos siya po ay hindi nagtatrabaho. Ang ginagawa lang niya ay mag-world tour at pagkatapos ay mangampanya, literally manira sa gobyerno at sa ating pangulo. So, sa ngayon po mga kaibigan, hindi tayo nakakakita, hindi natin nararamdaman na meron tayong vice presidente. Totally, mukhang wala tayong vice presidente. Naalala ko tuloy nung panahon ni Leni Robredo, panay panay tayo, batikos-batikos. Pero ngayon nare-realize natin mga kaibigan na maayos pala, mas maayos pala na Vice Presidente si Leni Robredo. Kasi at least si Leni Robredo nagtatrabaho at si Leni Robredo ay gumagawa. Maliit man yung kanyang, budget, nakikipag-partner siya sa mga NGO para talagang magawa niya yung kanyang mga trabaho. So, nakita natin yung pagiging resilient 'no, yung, ah, gumagawa siya ng paraan para yung kanyang trabaho ay makapag-deliver siya sa mamamayang Pilipino ng mga serbisyo kahit na maliit lang ang kanyang budget. Naalala natin no'n panay tayo, binabatikos natin kapag, siya ay nagsasalita tungkol sa gobyerno. Pero ngayon nare-realize natin mga kaibigan na maayos pala 'no, mas maayos pala si Leni Robredo kaysa dito kay Sara. Kasi unang-una mga kaibigan, si Leni nagde-deliver. Si Leni kapag merong mga, sabihin na nating kalamidad, nandiyan siya, bumababa siya on the ground, nagde-deliver siya, pumupunta siya sa mga lugar na may mga disaster at nagde-deliver siya ng mga tulong. Pero si Sara Duterte, hindi mo siya makikita, wala. Bagamat siya ay, vice presidente pero tinatakbuhan niya ang kanyang responsibility at ito ay pinapaubaya lang niya sa kanyang mga, USEC, ASEC,
pinapaubaya lang niya mga kaibigan yung mga responsibility sa mga tauhan sa DepEd. So dito, nakikita lang natin mga kaibigan na kahit wala pala tayong vice presidente ay okay lang pala, no? So, sayang lang yung sinesweldo natin sa isang vice presidente na inutil at wala naman, hindi naman nagfa-function. Sino ang nagtatrabaho? Yung kanyang mga USEC, yung kanyang mga asset, yung kanyang spokesperson, pero yung vice president, sumusweldo, kumukobra ng sahod, pero hindi naman nagtatrabaho. Napaka-inutil. Kaya nami-miss natin 'no, yung yung bang ano, yung bang meron tayong vice presidente, nakaka-miss 'no, yung mga panahon na meron tayong vice presidente. At nakita natin 'yan kay Leni Robredo, mga kaibigan, na meron tayong vice presidente na talagang kumikilos, bumababa on the ground at nag-aasikaso, tumutulong sa gobyerno para sa mga nasalanta ng bagyo. Nakaka-miss yung gano'ng ano, yung gano'ng sitwasyon, 'no? Napakapalad kung titingnan natin, napakapalad ni Duterte kasi nagkaroon siya ng vice presidente na hindi inutil. Napakapalad ni Duterte dahil nagkaroon siya ng vice presidente na tumutulong, katuwang niya sa mga, ah, 'pag merong mga disaster, nandiyan ang vice presidente, Leni Robredo. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, nakakaawa ang pangulo natin. Kasi every disaster, binabaha ang Pilipinas, yung vice presidente nagliliwaliw, nagwo-world tour, naninirang puri, sinisiraan ang Pilipinas, pinapabagsak ang gobyerno dahil gusto niya na bumagsak ang gobyerno at gusto niya na bumagsak ang ekonomiya ng ating bansa. So wala talaga, walang kwenta ang ating vice presidente ngayon. Hindi natin maramdaman na meron pala tayong vice presidente, no? So, ito lang nakakapanghinayang mga kaibigan 'no, kasi pinapasweldo natin siya. Sabi ko nga sa sarili ko, wala bang ano, wala ba tayong batas na kapag ganito na panay absent na ilang buwan nang uma-absent, tanggalin na lang, 'no? Totally, tanggalin na lang talaga siya sa puwesto kasi wala siyang kuwenta, walang kuwenta na vice presidente. Mukhang talagang paninindigan na niya ang pangangampanya 2025 pa lang. Dito natin makikita mga kaibigan 'no, na napaka-insecure talaga niya 'no, super insecure ni Sara Duterte. At dito natin makikita na talagang hindi niya kayang manalo sa 2028. Kasi 2025 pa lang gumagalaw na siya sa pangangampanya. Ibig sabihin, alam niya na siya ay mahina. Alam niya na hindi siya mananalo sa 2028. Kaya ngayon pa lang ay nangangampanya na siya para mapakita sa mga tao na, "Ay nangangampanya ako, tatakbo ako sa pagkapangulo." So, napakaaga ng kanyang pangangampanya, mga kaibigan. Kaya ang lahat ng ginagawa ngayon ni Sara Duterte ay walang iba kundi pangangampanya lang. Walang iba. Hindi na po siya nagtatrabaho, wala na po siyang, concern sa gobyerno, sa Pilipinas, balewala na po sa kanya. Basta ang concern po ni Sara Duterte ngayon ay mangampanya. Yan lang ang kanyang concern ngayon, walang iba. Mangampanya at manalo sa 2028. Walang kwenta na Vice Presidente dahil inuuna ang sariling kapakanan, inuuna ang kanyang interes na pulitikal kaysa unahin ang bayan. Mga kaibigan, nung siya ay nanumpa as Vice President of the Philippines, anong sabi niya?
Siya daw ay maglilingkod sa bayan 'no, to the service of the Filipino people. Maglilingkod daw siya sa bayan. Pero iba ang nangyari mga kaibigan, siya ang pinaglilingkuran ng bayan. Siya ang pinapasuweldo ng bayan. Siya ang inuunawa ng bayan, pero siya kumukubra lang ng suweldo. Nakakahiya mga kaibigan. Itong ginagawa ngayon ni Sara Duterte ay nagpapakita ng kanyang weakness, nagpapakita ng kanyang insecurities, at nagpapakita na talagang siya ay umaamin na siya ay mahina at hindi niya kayang manalo sa 2028. Kasi kung tingin mo sa sarili mo malakas ka at kung tingin mo sa sarili mo mananalo ka, eh yung iba nga hindi na nga nangangampanya eh. Eh yung iba nga wala na nga ano, diretso na lang eh, 'di ba? Pero si VP Sara Duterte kailangan po niyang mangampanya ng napakaaga dahil alam niya na hindi siya mananalo. Dahil alam niya na ngayon masama ang tingin sa kanya ng taong bayan. Dahil hangga't hindi siya ah, naglilinis ng kanyang pangalan through the impeachment trial, mananatili siyang magnanakaw sa mata ng mga Pilipino. Isa lang ang tingin sa kanya mga Pilipino, no? Isa lang ang tingin sa kanya ngayon ng mga Pilipino. Siya ay nagnakaw. At ang mga magnanakaw, hindi dapat binoboto. Hindi dapat pinapabalik sa pwesto ang mga magnanakaw dahil kawawa ang bayan natin. Kapag pinabalik natin sa pwesto ang mga magnanakaw na katulad niya, kawawa ang ating bayan. Pagnanakawan lang tayo ng pagnanakawan at ang ating mga taxes ay mauuwi lang sa kanilang mga bulsa. No? Yan ang katotohanan. Okay. So, basa muna tayo dito, no? At sagot tayo dito. Okay. So, ang sabi ni okay, sabi ni ano, Lambo, BBM legacy, flood control. Hmm, pagdating po sa kapalpakan no ng flood control, walang iba yan kundi si Duterte. Duterte legacy yan, flood control, ghost projects, 'di ba? So pinakita ko na sa inyo mga kaibigan, no? Si Duterte po ay umamin na alam niya, alam niya na merong mga ghost projects, alam niya yung pagnanakaw sa gobyerno, pero pinabayaan niya at hindi po niya tinuldukan, no? So inamin ni Duterte na yung pagnanakaw sa mga proyekto ay very rampant sa kanyang administrasyon, pero hindi niya ito tinuldukan. So isa lang pong ibig sabihin, kapag kapag kinonsinti mo yan, kapag hindi mo yan sinawata, hindi man lang matanggal yung kanyang secretary na si Mark Villar, nagpatuloy pa rin no, sa kanyang serbisyo. Wala, hindi man lang natanggal yung mga district engineer. So, nakikita natin na tinotolerate po ito, no, ni Duterte. At wala siyang pakialam sa mga pagnanakaw dahil tinotolerate niya yung mga kawatan sa gobyerno. No? So, pakita natin mga kaibigan ha, pakita po natin na para makita nyo na dinotolerate ni Duterte ang pagnanakaw sa gobyerno at ang mga proyekto no, na ghost. Ang pinaka walang category of project. Marami yan.
Wala bang nahulog sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maalimalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon mahabang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay pag-iimbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalang din at napatunayan sa Bato de la Rosa na ang mga Diskaya ay 2016 pa pala namang para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. Yung nireklamo ni Peter Magalo na sa 2018 pa pala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na ka sa Bulacan ay 2021 pa pala nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayo malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan makalagot at dapat makalagot. Ang pinag-iwan ko siya ang pinag-iwan ko project. Walang category goods project. Marami yan. Yan yan sa regional director. Ipapalapas nila na may project ito para wala. Oh, diba? So, meron tayong resibo na si Duterte, alam niya. Alam niya na may ghost project. Alam niya na merong problema sa mga ghost projects. Pero hindi niya tinuldukan. Yung secretary niya, hindi man lang niya tinanggal. Yung mga nakaupo doon sa mga engineers, mga district engineers, hindi man lang niya tinanggal. Ni isa, wala man lang kinasuhan. Yung mga diskaya, namamayagpag pa rin. Alam ni Duterte na maraming ghost projects na dito daw kumikita na sinasabi, ayan, merong proyekto, kompleto, pero hindi naman pala ginawa. Alam lahat ni Duterte. Ang tanong, magkano? Magkano ang nakuha niya? Parang meron yata siyang cut. Mukhang meron yata siya ditong parte. Kaya hindi niya ito winakasan. Baka naman meron siyang parte dito. Magkano kaya ang kanyang parte sa pagnanakaw sa gobyerno? Nakakaawa ang taong bayan sa panahon ni Duterte. Sa totoo lang, puro pagnanakaw ang ginawa ng Duterte administration. At ito makapal ang mukha niya. Inamin niya mismo na marami siyang ninakaw. Pero sabi niya, naubos na daw. Naniniwala ba kayo na naubos na ang mga ninakaw niya? Naniniwala ba kayo sa sinasabi niya na marami siyang ninakaw pero naubos na? Hindi ako naniniwala na naubos na ang mga ninakaw niya. Dahil kung naubos na ang mga ninakaw niya, bakit nakakapagbayad siya milyones per month sa abogado? Magkano lang naman ang sweldo ni Sara Duterte? Magkano lang naman ang pensyon ni Duterte? Pero bakit nakakapagbayad siya ng milyon every month kay Kaufman at sa iba pang mga lawyers? Mga kaibigan, magkano kaya ang natatanggap porsyento ni Duterte? Bakit hindi niya tinuldukan yung mga flood control project na mga korupsyon, na mga ghosts? Remember, ulitin ko na naman yung sinabi ko kahapon, yung report ng DPWH, Mark Villar, sa panahon niya, March 2022. Take note March 2022. Nag-report ang DPWH na nakatapos sila ng 13,900 plus. 13,900 plus na flood control projects. Nasaan napunta? Ilan dyan sa 13,900 plus na flood control projects, ilan dyan ang ghosts?
Sabi ni Duterte, marami daw. Marami daw ghosts. Nakakalungkot, ano? Kasi nabudol tayo. Sabi pa nung iba, maraming nagawa si Duterte. Ayan budol. Kaya pala ang sinasabi, ayon doon mismo sa DPWH, 119 ang pinangako ng mga proyekto ang tinapos, yung mga proyekto, 12 nadagdagan bago umalis, naging 14. Grabe mga kaibigan, niloko. Niloko ang sambayan ng Pilipino. Puro korupsyon sa panahon ni Duterte. Nandyan pa yung Parmali. Nandyan pa yung paglilipat niya ng pera ng DOH, inilipat sa PSBBM para ipangbili ng mga overpriced na mga face mask, face shields, at iba pa. Grabe ang ginawa. Walang bidding-bidding. Si Duterte mismo ang pumili sa Parmali. Walang bidding-bidding. Parmali, neophyte, baguhan na pharmaceuticals company na ang kanyang puhunan ay nagkakahalaga lamang ng 600,000. Tapos, nakasungkit ng bilyon-bilyon na kontrata sa gobyerno. Guys, it's very unusual. Ang sabi nga mga kaibigan, bawal ang mga neophyte. Pagdating sa mga malakihan na mga kontrata ng gobyerno, bawal ang neophyte. Dapat ay yung may mga kumbaga sanay na sila dyan, yan talaga ang kanilang business at malaki na ang kanilang capital. Pero bakit pinili ang Parmali? Kasi ito po ay malakas kay Michael Yang. Michael Yang na nasasangkot sa mga illegal substances, nasasangkot sa mga illegal na laboratorio. Para absuelto si Michael Yang, ginawa ni Duterte, siya ay tinalaga as economic advisor kahit na ito ay Chinese. Yan ay bawal. Pero ginawa ni Duterte kasi prinoteksyonan niya si Michael Yang para hindi maimbestigahan ng mga otoridad. Diba? Grabe mga kaibigan, korupsyon. Puro korupsyon ang nangyari sa panahon ni Duterte. Wala ka talagang makita na magandang nagawa. Sa energy, wala. Anong nangyari sa Malampaya? O ngayon, kinasuhan si Kusi, yung kanyang energy secretary. Kinasuhan. Damay din siya dyan. Pagbenta sa Malampaya. Puro korupsyon mga kaibigan, panahon ni Duterte. Wala tayong nakita, puro korupsyon. Pati yung pagbili ng free gates, kita mo pati yun may korupsyon din. Pati yung pagbili, mga kaibigan, ng mga yung sa mga sasakyan, sa mga pulis, meron din korupsyon. Pati ba naman yung pagbili, mga kaibigan, ng mga helicopter. So, kung titignan natin, puro korupsyon mga kaibigan sa panahon ni Duterte. Wala tayong makita na maayos na mga procurement. Mga laptop, sa DepEd naman, laptop, mga overpriced, low spec. Grabe ang korupsyon sa panahon ni Duterte. Kahit saan ka tumingin, korupsyon. At ang masama pa nito, ayaw niya na pinapaimbestigahan ang kanyang mga secretary. Ayaw niya na pinapaimbestigahan. Anong ginawa ni Duterte, mga kaibigan? Siya ay naglabas ng memorandum na nagsasabi na bawal imbestigahan ang kanyang mga secretary.
Alam niyo, mga kaibigan, ayaw niyang imbestigahan ang kanyang mga sekretary dahil anong sinasabi niya, ayaw daw niya na binabastos ang kanyang mga sekretary. My God, concern ka kung binabastos ang mga sekretary mo pero hindi ka concerned sa pambabastos nila sa pondo ng bayan na ang nagsasuffer ay ang mga mamamayang Pilipino. Guys, tingnan mo nga si PBBM. Hindi naman niya pinigilan ang kanyang mga secretaries. Di ba? Binabastos niya ina Jinggoy Estrada. Si yung DepEd Secretary, di ba? Binabastos na Jinggoy sa pamagitan ng pagtatanong. Di ba? Pero pinigilan ba ni PBBM? Hindi pinigilan ni PBBM. Dahil si PBBM ay hindi nagtatago. Transparent si PBBM at wala siyang dapat itago. Bakit si Duterte pinipigilan niya ang kanyang mga sekretary na umattend? Bakit naglabas pa siya ng memorandum para sabihin na hindi maaaring imbitahin sa Blue Ribbon Committee ang kanyang mga cabinet members? Bakit siya naglabas ng memorandum? Kasi alam ni Duterte na damay siya. Kasi siya naman yung nag-uutos eh. Katulad na lang ng mga korupsyon sa DOH, siya ang nag-uutos ng paglilipat ng mga pondo. Pagdating sa AFP, oh, damay din siya. Tapos andyan pa, pinayagan pa ni Duterte, no? Etong mga kamag-anak ni Bongo, nakakuha ng mga kontrata, malalaking kontrata sa gobyerno. Na kung titingnan natin, bawal yan. So mga kaibigan, monopoly talaga ang ginawa ng Duterte administration. At talagang puro pangungurakot ang kanilang ginawa nung sila pa ang nakaupo. Kaya nga, masyado silang na-attach sa kanilang power, sa pera, masyado silang na-attach. At nung natapos na ang kanilang termino, gusto nila agad na makabalik. Kasi masyado silang na-attach sa power at doon sa pera na kanilang natatamasa. Kaya gusto agad nila na bumalik sa pwesto at palayasin ang ating Pangulo. Yan po mga kaibigan ng greed, katakawan sa lapi, katakawan sa power. Yan po ang mga Duterte. Matakaw sa salapi, matakaw sa pera, matakaw sa kapangyarihan. Ayaw nila na merong iba na mamumuno sa Pilipinas. Ang gusto nila ay sila lang para sila ay makapaghari-harian. At gusto nila sila lang dahil para yung mga may kaso ng mga kaalyado nila ay makalaya. Kibuloy, kapag Duterte ang nakaupo, kapag si Sara, si Kibuloy, wala nang kaso yan. Whitewash na ang kaso niya. Pag si Sara ang nakaupo, si Tides, wala nang kaso yan. Wala nang kaso si Tides. Pag si Sara ang naupo, si Bantag, ay naku, may posisyon pa yan sa gobyerno. At wala nang kaso yan. Whitewash na. Si Roque, malaya na yan si Roque, baka maging spokesperson pa yan. Yung mga sina Garma na umami tungkol sa mga tukhang, wala, baka maging ano pa yan, baka maging secretary pa yan. So yan po mga kaibigan ang dahilan kung bakit gusto ng mga Duterte na makabalik sila sa pwesto para magawa ulit nila yung kanilang mga ginagawa noon na pagmamalabis sa kapangyarihan at pagnanakaw sa pondo ng bayan. Yan po mga kaibigan eh. Kasi kita mo, ilang pag-upo pa lang ni PBBM, pinapatalsik na nila. Nalaman nga ni Percy Lapid, di ba? Biruin mo mga kaibigan na pag-upo ni PBBM, nagsalita na si Percy Lapid na mag-ingat daw si PBBM, Bongbong Marcos, mag-ingat daw. Dahil
eto daw si Duterte ay may plano na destabilization. So mga kaibigan, 2022 pa lang yun, nagsasalita na si Percy Lapid. Alam na ni Percy Lapid. Guys, bakit naniniwala ako kay Percy Lapid? Kasi meron ano yan eh, maraming contact yan eh. May mga insider yan sa Duterte camp. Kaya naniniwala ako dun sa sinasabi niya, no, na yung 2022 pa lang yun guys ha, biruin mo, nagsasalita na siya as early as August, September ng 2022, nagsasalita na siya na patatalsikin daw si PBBM, na pinagpaplanuhan na ng mga Duterte na patalsikin si PBBM. 2022 pa lang yun, August, September. Kailan si PBBM umupo? July 30. July 1. July 1 si PBBM umupo. Take note July 1. Umupo siya sa Malacanang. Pagdating ng August to September, ilang buwan lang, guys. 2-3 buwan nagsalita na kaagad si Percy Lapid na mag-ingat daw si PBBM dahil may pinaplano ang mga Duterte na siya ay patalsikin sa pwesto. At noon din mga kaibigan September yata yun, no? August or September, sinabi ni Percy Lapid na yung GMA formula, patatalsikin muna si ikukudita muna si Speaker Martin. Kapag natanggal na si Speaker Martin, GMA na ang Speaker of the House, gagawa nila kayo ng impeachment si PBBM pagkatapos talsikin nila. Remember yung sinabi ni Sara Duterte, mga kaibigan? Meron na silang articles of impeachment naka-ready para kay PBBM. 2022 pa lang. Sugar importation number 1 pa lang daw ha. Take note, sugar importation number 1 pa lang. Naka-ready na daw ang kanilang impeachment. Ang kanilang articles of impeachment. Naka-ready na. Nandyan pa si Vic Rodriguez. Naka-ready na agad ang impeachment nila for PBBM. Ganun po ang ginawa ng mga Duterte. Grabe ang pagka-greedy sa pera at sa kapangyarihan. At si Sara Duterte, grabe ang pagka-traidor. Yun bang tipong nakangiti siya kapag kaharap kay PBBM, at yung bang tipong tuwing umaalis si PBBM papunta ng ibang bansa, siya yung tinatalaga na caretaker ng bansa, pagkatapos sinasaksak na pala niya patalikod ang Pangulo. At yung pinaka-last yata na siya pa yung inilagay, no, na caretaker ng bansa nung pumunta ang Pangulo natin sa Brunei Darussalam. Pag-alis na pag-alis, pagtalikod na pagtalikod ng Pangulo natin, nasaan si Sara Duterte? Nandun sa Liwasang Bonifacio. Nandun, nakikiisa sa pagpapabagsak sa Pangulo. Habang naririnig niya si Glenn Chong na pinagmumura si F. Elisa, si PBBM, nagsasalita siya. Ang sabi niya, ako'y natutuwa kasi meron tayong mga ganitong pagkilos na nasasabi natin yung mga ganito. My God, walang delikadesa. At take note DepEd Secretary pa siya noon. Ano pa yun? Mga 2022 yun, mga kaibigan. 2022 or 2023. DepEd Secretary pa siya. Grabe mga kaibigan ang pagka-traidor ni VP Sara Duterte. Grabe ang pagka-traidor. Alam mo, naalala ko tuloy isa kong kaibigan no, na taga Davao City. Ang sabi niya, ngayon yung kaibigan ko na yun na nasa Davao, nasa ibang bansa. No? So sabi niya, alam mo, Admin Rich, mga traidor talaga yung mga Duterte. Traidor talaga sila. Kami dito, nakikiayon ng pamilya namin kasi natatakot kami dahil daw gaganon. So nakikiayon lang daw ang pamilya niya
pero ang katotohanan ayaw na sa kanila, 'no? Pero pinapakisamahan lang nila kasi malapit daw sila sa bahay ng mga Duterte. Baka bigla silang ganonin. Eh, kasi well known sa Davao City na meron silang death squad, ganyan po, 'no? So, talagang andun yung, atmosphere of fear, takot, kasi nga mga barbaro, mga pumapatay ng tao, 'no? So, hindi ko talaga maubos maisip mga kaibigan 'no, na may mga tao pa 'no, may mga tao pa hanggang ngayon na nagtatanggol sa kanila kahit na puro kasamaan ang kanilang ginagawa, 'no? At eto nga mga kaibigan 'no, nakakatawang isipin na gustong tumakbo, gustong maging pangulo, pero hindi niya masagot yung kanyang confidential funds. Gustong maging pangulo pero hindi marunong makipagdebate. Gustong maging pangulo, hindi nga marunong sumagot 'pag tinatanong ng press, hindi alam paano sumagot, itok-itok pa, hindi pa marunong ng tamang English. Nakakatawa yung kanyang economic numbers. There's no such thing as economic numbers, mga kaibigan. Hindi economic numbers ang tawag do'n. Nakakatawa. Lawyer, pero mukhang walang alam. Lawyer, pero mukhang bugok. Lawyer, pero mukhang walang natapos. Lawyer, pero hindi ginagamit ang utak, walang logic, walang sense kung magsalita. Lawyer, para lang kinder. Nakakatawa, 'no? Kaya itong, sinasabi natin ngayon mga kaibigan 'no, mabalik tayo. May balak pa ba siyang magtrabaho? May balak pa ba siyang magtrabaho o talagang itutuloy-tuloy na niya ang kanyang pangangampanya until 2028? Alam mo mga kaibigan 'no, ang dapat na ginagawa ngayon ni VP Sara Duterte, mag-resign na siya, mag-resign na siya sa pagiging vice presidente kasi wala, eh. Wala rin naman mga kaibigan, eh. Wala siyang kuwenta na vice presidente. Saan ka nakakita ng vice presidente tuwing meron tayong problema dito, may bagyo, may baha, et cetera, wala tayong naaasahan na katuwang ang pangulo, walang kuwenta. Sa totoo lang 'no, si F. Elisa Marcos walang suweldo 'yan, F. Elisa Marcos. Walang suweldo 'yan, hindi yan sineswelduhan ng gobyerno pero ang daming project, ang daming nagagawa, ang daming natutulungan. Plus yung kanyang private pa 'no, yung mga ginagawa niya na tumutulong siya doon sa mga graduating ng mga lawyers, tumutulong siya para, sa mga review ng mga lawyers 'no na gumraduate at tinutulungan niya yung panggastos para sa mga pang-xerox, para sa board and lodging, tinutuluyan niya para sa mga, pambayad sa hotel, pambayad sa mga lahat tinutulungan niya. Hindi nga daw yan kumukubra ng sweldo, eh. Take note ha, ilang taon na si F. Elisa Marcos nagtuturo sa mga graduating, sa mga law student from from, first year 'no, hanggang sa sila ay ga-graduate. Hindi daw yan kumukuha ng sweldo. Saan niya nilalagay ang sweldo? Pinapaipon niya, mga kaibigan, kasi ginagamit para sa pag-graduate ng mga lawyers. Ganyan po kabait si F. Elisa Marcos. Pero dahil sa sobrang selos ng VP Sara Duterte, dahil sa sobrang selos niya kay F. Elisa Marcos, kasi nga mahal na mahal ng pangulo natin si F. Elisa. Samantalang si VP Sara nagpakita na ng motibo. Sinabihan na si PBBM, mahal na mahal kita, Ate PBBM. I miss you, Apo. I hope that you miss me as much as I miss you.
Nagtapat na siya ng pag-ibig at lahat pero hindi man lang siya pinansin ng ating Pangulo. Kaya siya nainsulto. Nainsulto si Sara dahil hindi siya pinansin ng ating Pangulo kahit na nagtapat na siya ng pag-ibig. Ang akala kasi ni Sara lahat ng lalaki katulad ng tatay niya nakaladkarin. Ngayon bang pinapatulan lahat ng babae, yung poste lagyan mo ng papatulan niya yan. Yan po ang tatay ni Sara. Kaladkarin na lalaki. Kahit sino diyan papatulan. Walang sinisino, matanda man yan, bata man yan, basta nakapalda, papatulan niya. Basta may biyak, papatulan niya. Ganyan po ang tatay ni Sara Duterte. Talagang walang pinipili, walang delikadesa, at talagang bastos, no? Talagang grabe. Pero yung Pangulo natin, biruin mo ha, si Sara mismo ang nagtapat ng pag-ibig kay PBBM, pero hindi siya pinansin. Kaya nainsulto siya, mga kaibigan. Nainsulto talaga siya dahil hindi siya pinansin kahit nagtapat na siya ng pag-ibig kay PBBM. No? So, hindi talaga siya mapatulan kasi hindi siya, kumbaga, hindi siya yung type ni PBBM. Hindi siya yung type ni PBBM kasi mataas po ang standard ng ating Pangulo pagdating sa babae. Ang gusto ng Pangulo, unang-una, matalino. Malaki yung achievements. Kailangan maraming achievements. Matalino. Mabuting wife, mabuting ah, nanay, no? Sa kanyang mga anak. Mabuting babae, mabait, hindi nagmumura, may class. Yan po ang tipo ng babae ng ating Pangulo. Hindi talaga niya papatulan si VP Sara dahil ayaw niya ng barumbado, ayaw niya ng parang barbaro na manununtok ng sheriff, magmumura, magpapatsugi ng tao. Ayaw niya yung parang sepulturero na maghukay ng bangkay at ipapatapon sa West Philippine Sea. Ayaw ng Pangulo natin ng bayolente na tao. Kaya hindi talaga niya papatulan si Sara Duterte. Diba? At isa pa, ang Pangulo po natin ay loyal. Loyal husband. Kaya nga po, naglalaway na lang ang Vice Presidente. Naglalaway kay PBBM ang Vice Presidente. Pero kahit tumutulo na ang laway niya sa ating Pangulo, hindi siya pinapatulan. Kaya galit na galit siya at sinisiraan niya lalo, no? Sinisiraan niya lalo si PBBM dahil talagang tumutulo na ang kanyang laway pero hindi pa rin siya pinapatulan. No? Mga kaibigan. Nash de la Cruz, Sara resign. Ha ha ha. Opo. Sana mag-resign na siya kasi wala po siyang kwenta, no? Na vice presidente, no? Mag-resign na siya dahil wala naman siyang nagagawa bilang vice presidente. Wala siyang nagagawa kahit ano, no? Yan, kultong DDS, Garapatas, na ob at ito. Ligonyo, Mangkanor, Fentanyl, Hitler ng Pinas. Mamama, tao, utak, kriminal na real talk yan, kultong DDS, Garapatas. Ay naku, tama po kayo dyan, no? Correct po kayo dyan talaga, no? Tama kayo. Yan. Correct na correct ka dyan. Yan. Yan po mga kaibigan, no? Talagang ah etong si VP Sara ay hindi talaga pinatulan ng ating Pangulo kahit sinabi na niya lahat ng kanyang pang-aakit, no, sa Pangulo natin, pero hindi talaga siya pinatulan. Inakit niya ng gusto pero wala, balewala, no?
Ay naku, naka-mute pala ako, my God. My goodness, hindi ko napansin naka-mute pala ako. My God, ano ba 'yan? My God, mga kaibigan, naka-mute pala ako. Okay, okay 'no. So, ayusin ko na lang mamaya 'yan i-edit ko na lang 'yan mamaya kapag ano, tatanggalin ko yung mga naka-mute 'no. Grabe. So, ito mga kaibigan 'no, uulitin natin, yung ano, yung doon sa naka-mute ulitin natin. Okay. So, eto po mga kaibigan, doon tayo sa naka-mute 'no. Ito yung dini-discuss natin, doon sa naka-mute tayo 'no, ito po yung ating dini-discuss. Ito po mga kaibigan 'no, si PBBM po ay nagpagawa po ng, pabahay sa Davao City 'no. So, ito po yung pabahay na pinagawa ni PBBM 'no. Napakasuwerte po ng Davao City dahil kahit na ito ay baluarte ng mga Duterte ay talaga namang, inasikaso ng ating pangulo 'no, at siya po ay nagpagawa ng pabahay 'no, sa Davao City. So, yan po ganyan po ang ugali ng pangulo natin, eh. Hindi po niya alintana kung mga supporter niya o hindi 'no, basta siya ay magpapagawa ng proyekto. Wala po siyang pakialam kahit na hindi siya binoboto, basta magpapagawa siya ng proyekto 'no. So, eto po mga kaibigan, pakita ko sa inyo, okay, yan. Yan po yung, condo type 'no, na pinagawa po ni PBBM sa Davao City. So, basahin po natin, mga kaibigan. Eto yung, ah, batches mga buildings in Davao under 4PH program. Ito po ay ready for occupancy 'no. So, eto po mga kaibigan, meron na pong, 4 buildings with 7,200 residential units in Davao City are now ready for occupancy, Malacanang said on Friday. Sa Davao City, 72 na 5-story buildings ang magiging available. 4 sa mga ito ang kumpleto at pwede nang ma-turn over. Yan po mga kaibigan 'no, sabi po yan ni Attorney Lucy Claire Castro. So bakit po ganito ang mga pinapagawa ng ating pangulo? Bakit po high-rise condominium ang kanyang pinapagawa 'no, si PBBM, bakit po? Kasi ang sabi po ng pangulo, kaunti na lang daw ang, lupa 'no, na hindi na daw sasapat, kaunti na lang ang lupa. Kaya ang mga pinapagawa po ng pangulo 'no, ng Marcos administration ay mga condominium, high-rise condominium para mas maraming mga pamilya ang makapag-occupy. So ito mga kaibigan, pagpasok po ni PBBM noong 2022, ang report po sa kanya ay merong 6.5 million backlog na pabahay. Merong kakulangan na 6.5 million pabahay. Yan po ay dahil sa mga pangulo na nagdaan na hindi po nagpagawa ng mga pabahay. At isa na po diyan si Duterte na wala pong na-accomplish na mga pabahay. Natatandaan niyo mga kaibigan kung napanood niyo yung sa GMA News, sa ABS-CBN na pinapakita 'no, mga pabahay ni Duterte. Sabi completed, pero mga kaibigan, pinasok 'yun 'no, pinasok 'yun ng reporter ng GMA at pinakita na yung mga ceiling nagbabagsakan, yung mga walls mga leak at wala pong finishing. Tapos nagbabagsakan na yung mga tiles at et cetera, et cetera. Wala pong nakatira kasi nga substandard, nakakatakot na magbabagsakan. So yun po ang pabahay ni Duterte. So maaring isa po 'yan 'no, sa mga ghost project at mga substandard na mga proyekto na nangyari sa panahon ni Duterte na nasayang lang. Kasi mga kaibigan, sa pagkakaalam ko,
pinaano yun, hindi talaga pinatirhan yun mga kaibigan, at, pinapagiba yun para ayusin. Kita niyo mga kaibigan na doble trabaho ang ginawa po ni Duterte. Doble trabaho. Si Duterte nagpatayo pero hindi na natirhan. Kaya nung pagpasok ng pangulo natin, nakita po yan, mga substandard na mga pabahay. Yan po ay pinagawa ulit, no? So, ang pangulo natin, eto ang kanyang ano ngayon, ang kanyang sinasabi na kapag magpapagawa ng mga pabahay, kailangan condominium na para marami ang makatira. Bakit po sa Davao inilagay, no? Bakit isa ang Davao sa nakita ng ating pangulo na dapat ay magkaroon ng mga pabahay, no? High-rise condominium. Kasi po, pagpasok ng pangulo natin, nag-inspeksyon siya sa Davao, nakita po niya ang daming squatter. Literally, nakita po ng pangulo natin na may kakulangan sa pabahay na na-neglect, no? Na-neglect, napabayaan ng mga Duterte ang mga Davaoenyo. Nakita ng pangulo natin na napakaraming squatter sa Davao City. At in fact, mga kaibigan, kung napanood nyo yung 4 kilometers na talaga namang squatter, squatter area sa Davao City. 4 kilometers. Isang area lang yun, hindi pa pinakita yung iba-ibang area, iba-ibang lugar na napakaraming squatters. So, etong mga squatters na 'to, bakit kinikip yan ng mga Duterte? Bakit ayaw nila paggawa ng bahay yung mga squatters sa Davao? Kasi nga mga kaibigan, gusto po nilang i-keep ang mga squatters sa Davao para kapag tuwing eleksyon, ito ay kanilang bino-vote buying at ito ay kanilang mga inuuto. So 150, "O iboto mo kami iboto mo kami." Yan po ang katotohanan mga kaibigan. 'Di ba nasabi nga din yan ni VP Sara Duterte na may mga lugar sa Mindanao talagang depressed area na talagang ginagamit ng politiko para sa kampanya, para sa eleksyon. So ito na yun mga kaibigan. Yan na yun mga kaibigan. Yung sinasabi niya, exactly siya ang gumagawa. The reason why bakit hindi nila inaalis ang mga squatter dahil gusto nilang gamitin sa eleksyon. Anong sabi ni Trillanes? Yung 52 million at 52 billion ni Pulong Duterte. Kung talagang meron silang malasakit sa mga taga Davao, yung 52 billion ni Pulong Duterte, pwede na niyang ipagawa yun ng mga locust housing at wala nang magiging squatter sa Davao. Pero bakit hindi ginawa? Bakit ibinusa ang 52 billion? Bakit ang daming squatter sa Davao? Naglipana ang squatter sa Davao. Kasi gusto ng mga Duterte manatili ang mga squatter para pagdating ng eleksyon, meron silang sinusuhulan, inuuto na sila ay iboto. Yan lang yan mga kaibigan, sa totoo lang, no? So, ngayon mga kaibigan, nakita ng Pangulo natin na talagang dapat na magkaroon ng pabahay etong mga squatter area sa Davao. Kaya ang Pangulo natin ay dito po nagpagawa, no? Sa Davao City. Nagpagawa po siya dito ng the People's Bill 1, 2, and 3 Condominium Project. Yan po mga kaibigan ang pinagawa ng Pangulo natin. The People's Bill 1, 2, and 3 Condominium Project, no? So yan po mga kaibigan, patuloy ang programang Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino or 4PH ng Marcos Administration para mabigyan ng maayos at abot-kayang pabahay ang mga Pilipino. The Marcos Administration's Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino or 4PH program will continue to provide proper and affordable housing to Filipinos. Sabi po ni Atty. Claire Castro, no? So yan po mga kaibigan, pag nakakita po kayo ng mga pinapatayo sa inyong mga lugar na condominium, no? Mga condo type na mga housing, yan po, Tatak Marcos. Marcos. Kasi yan na po ngayon ang design na pinapagawa ng Pangulo natin. Condominium na. Hindi na po siya magpapagawa ng mga detached, yung mga bahay na talagang isa-isa lang sila, no? Hindi na po siya magpapagawa ng ganyan kasi sabi ng Pangulo natin, kulang na daw tayo sa lupa.
So kailangan ang papagawa na ngayon ay mga condominium. So itong the People's Bill 1, 2, and 3 Condominium Project, yan po ay proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So kita mo mga kaibigan, no, ang mga Duterte, hinawakan nila ang Davao City 1987. Hanggang ngayon hinawakan nila ang Davao City. Pero hindi man lang nila naalis ang mga squatter sa Davao. Hindi man lang nila binigyan ng magandang buhay ang mga mamamayan ng Davao City, mga kaibigan. Kasi nga, ang gusto ng mga Duterte ay manatili na maraming squatter sa Davao nang sa ganon, ito ay kanilang magamit tuwing panahon ng kampanyahan. Pero hindi papayag ang Pangulo natin na makita na yung mga kababayan natin ay nakatira lang sa squatter. Nagdurugo ang puso ng Pangulo natin at hindi niya papayagan na ang mga taga Davao ay nananatiling squatter. Kaya yan po, gumawa ang ating Pangulo ng condominium 1, 2, and 3 condominium project at pinapa-implement yan at dyan po ilalagay yung ating mga kababayan na nasa squatter area para magkaroon sila ng maayos at disente na pamumuhay. Kita niyo mga kaibigan kung gaano kasama ang mga Duterte. Nandyan sila, 1987 pa. Hanggang ngayon, mayor pa rin ang mga Duterte. Pero makikita mo, pinapanatili nilang mahirap ang mga taga Davao. Samantalang sila ay nalulunod sa pera, nakahiga sa pera, pinagpapasaan ang buwis ng taong bayan, pinagpapasaan ang pera ng taong bayan, samantalang ang mga taga Davao ay naghihirap at talaga namang nakatira sa squatter area. Kung hindi pa magkakaroon ng Pangulo na Bongbong Marcos, hindi pa magkakaroon ng pabahay ang mga taga Davao. Kita niyo mga kaibigan, kita niyo, kung hindi pa nagkaroon ng Pangulo ngayon na Bongbong Marcos ang pangalan, etong mga taga Davao mananatili habang buhay na squatter. Dahil yan po ang gusto ng mga Duterte na manatili ang mga Davaoenyo na squatter para meron silang binibili ng mga boto at sa eleksyon, yan ang kanilang inuuto para sila ay iboto. Diyan po natin makikita kung gaano kasamang tao ang mga Duterte. Hindi po sila mabubuting tao dahil kung mabubuting tao sila, hindi po nila papayagan na manatili na mahihirap ang mga taga Davao. Nakita niyo naman, merong 52 billion si Pulong Duterte. Pero anong ginawa sa 52 billion? Guys, pinagpasasaan nila ang pera ng taong bayan. Ang kakapal ng mga mukha, hindi na sila nahiya sa taong bayan. Darating din ang kanilang karma. Darating din mga kaibigan na sila ay kakarmahin, mga kaibigan. Hindi ko lang alam sa paanong paraan. Pero kakarmahin din sila mga kaibigan. Dahil pinagpasasaan nila ang pera, ang buwis ng taong bayan habang sila naman ay napakayaman na, habang sila naman ay nagpapasasa sa pera ng taong bayan. Ang mga taga Davao naman ay naghihirap at nasa squatter area. Diba? Mga kaibigan, I believe in karma. Darating din ang kanilang karma, no? So, kakarmahin din yan mga kaibigan yung mga yan, no? Yung ginagawa nila sa mga taga Davao. Kakarmahin yan. Hindi naman po pwedeng Hindi naman po puwedeng hindi sila karmahin. Kakarmahin yan sa kanilang ginagawa, no? At hindi po maganda ang kanilang ginagawa sa mga taga Davao. Yan po ay, ang ginawa po nila sa mga taga Davao ay, pagmamalupit, 'no, mga kaibigan. Kasi puwede namang mabuhay ng maayos ang mga taga Davao. Puwede namang magkaroon ng disente na bahay. 52 billion. Pagawa mo yan tig isang low-cost housing. Low-cost housing. Pero hindi po ginawa ni Pulong, hindi po ginawa ng mga Duterte. Kasi sila po ay matakaw.
sa salapi at sila lang po ang nakinabang sa pera ng taong bayan. Super kapal ng mga mukha. Hindi na sila nahiya. Grabe ang itim ng kanilang mga budhi, mga kaibigan. Hindi ko alam kung paano sila nakakatulog sa gabi, kung anong ginagawa nila, bakit sila nakakatulog sa gabi. Ang iitim ng kanilang mga budhi na yung pera, yung buwis ng taong bayan ay kanilang pinagpapasaan samantalang ang mga dabawenyo ay naghihirap. Grabe mga kaibigan ang mga Duterte, mga masasamang tao. Kaya mga kaibigan, hindi na dapat magkaroon pa ng Duterte na Pangulo ng Pilipinas dahil kawawa ang mga Pilipino. Kawawa. Lulustayin lang mga kaibigan ng mga Duterte ang pera ng taong bayan at sila-sila lang ang makikinabang at ang mga Pilipino ay mawawala na naman. Yung ginagawa ng Pangulo natin na paggawa ng mga condominium type ng mga babahay, mawawala lahat yan. 'Pag Duterte nang nakaupo, wala nang gagawing proyekto na pabahay. Gagawa pero puro pagnanakaw lang, ghost project, 'di ba? Sabi nga ni Digong, ang dami daw ghost project, pero hindi po niya tinuldukan. Alam niya na maraming ghost project pero hindi po niya winakasan. Ni wala man lang nakulong sa kanyang panahon, ni wala man lang kinasuhan ang kanyang sekretary ng DPWH ay nandiyan pa rin si Mark Villar, ni hindi man lang niya sinibak dahil balewala po kay Duterte ang mga kababayan, ang mga Pilipino dahil ang aim lang po nila ay ang magnakaw at manatili sa pwesto para wala po silang mga kaso, no? Wala silang, kahit magkaroon sila ng korupsyon, wala silang kaso, no? Kasi sila yung nasa pwesto, ganun po ang gusto ng mga Duterte, mga kaibigan, no? Real talk tayo dito guys, real talk tayo dito. Wala tayong plastikan, walang sugar coating, real talk lang tayo dito. Huwag na po tayong bumoto ng mga masasamang tao dahil ang mga masasamang tao na yan ay hindi po yan makakabuti sa ating bayan Pilipinas. Ibinenta lang po ni Duterte ang West Philippine Sea sa China at patuloy po nilang ibibenta yan kapag si Sara Duterte na po ang naupo. Mga kaibigan, mababaliwala ang lahat ng effort ng ating Pangulo ang pagtatanggol sa West Philippine Sea. Patuloy na naman, ibibigay na naman yung pag-control sa West Philippine Sea at papasukin na naman tayo dito ng mga Chinese, magkakaroon na naman ng mga birth certificate, ng mga Philippine passport, lalaganap na naman ang pogo, ang korupsyon, ang mga kidnapping, lalaganap na naman ang sex trafficking, human trafficking, yung mga high crimes na ginagawa ng mga pogo, gambling, etc. etc. Lalaganap na naman yan pag Duterte na ulit ang nakaupo. Dahil ang mga Duterte po ay mga masasamang tao, no? Yan po sila, masasamang tao. So hindi po tayo dapat na maghalal ng masasamang tao dahil mga kaibigan, kawawa po ang ating bayan. Yan po ang katotohanan. Di ba? Yan. So, mga kaibigan, no, tuloy tayo. Okay. Tuloy po tayo, no? Tuloy natin. Ah, okay. Okay. Ah, naluloka na yung isa, o sabi nakakaloka daw. Naluloka na. Ah, no? Opo, makapal talaga ang mukha nila, makapal. Makapal po talaga yung mukha nila, no? Hmm. Makapal po talaga ang mukha nila. Opo. Mm. Opo, dapat talaga ma-impeach si Sara kasi walang silbi. Biruin niyo ha, mga kaibigan ha, Vice Presidente kumukubra. Oh, binodo lang tayo, kubra ng pera, ng sweldo, pero hindi nagtatrabaho.
So, may balak pa kaya siya magtrabaho? May balak pa ba siya magtrabaho o wala na, 'no? So, yun lang po ang tanong natin, may balak pa bang magtrabaho si Sara Duterte o talagang wala na siyang plano na magtrabaho pa? Kasi mukhang wala, mukhang wala na, mukhang wala na siyang balak na magtrabaho, na palagi na lang siyang, nasa ibang bansa, nagwo-world tour, naninirang puri, yung turismo natin sinisiraan, yung pangulo natin sinisiraan, ibinabagsak ang Pilipinas, iniangat naman ang China. So, ano 'yan, parang wala na mga kaibigan 'no, wala na talaga siyang kagana-gana 'no. Nakita ko po kay Sara Duterte wala na po siyang ganang magtrabaho. Parang ang focus na lang niya ngayon mga kaibigan ay naka-focus na lang siya sa pangangampanya at sa paninira sa ating pangulo. Yan na lang po ang ginagawa ni Sara Duterte ngayon, wala na pong iba 'no. Wala na akong nakikitang ginagawa niya kundi manira sa gobyerno, manira sa pangulo, mag-world tour, yan na lang po talaga ang kanyang ginagawa 'no, wala ng iba 'no. So mga kaibigan, maraming maraming po salamat, It's, nakaisang oras na pala tayo. Maraming maraming po salamat. Fight fake news, expose the truth. Salamat po sa lahat ng nanood. Bye-bye and